Paano kung isang araw, may mag-message sa iyo gamit ang computer mo, pero hindi siya galing sa internet? Hindi rin sa kahit sinong buhay, kundi mula sa isang tao na namatay mahigit 400 taon na ang nakalipas. Imposible ba? O may mga bagay lang talaga na hindi pa natin kayang ipaliwanag? Ito ang kwento ng isang guro, isang lumang bahay, at mga mensaheng hindi dapat umiiral. Noong dekada 1980s, isang lalaking nagngangalang Ken Webster, isang ordinaryong guro sa England, ay lumipat sa isang lumang bahay kasama ang kanyang partner. Ang bahay na iyon, hindi lang basta luma. Ito ay may kasaysayan na umaabot pa sa ika-16 na siglo. Tahimik ang lugar, payapa, pero may kakaibang pakiramdam. Parang may nagmamasid. Sa una, binalewala lang nila ito. Hanggang sa isang araw, may nangyaring hindi nila inaasahan. Mayroon silang computer. Isang lumang klase ng system na ginagamit noong panahong iyon. Isang gabi, habang ginagamit ni Ken ang kanyang computer, may biglang lumabas na mensahe sa screen. Hindi ito galing sa program na binuksan niya. Hindi rin ito type ng kahit sino sa bahay. At ang mas nakakagulat, ang mensahe ay hindi modern English. Ito ay parang lumang paraan ng pagsusulat. Parang galing sa nakaraan. Ang nakasulat, "Why do you torment me? Leave me alone." Natigilan si Ken. Akala niya, glitch lang. Pero hindi doon nagtapos ang lahat. Habang tumatagal, dumadami ang mensahe. At bawat isa, mas lalong nagiging malinaw. Ang nagpapadala raw ay isang lalaki mula pa noong 1500s, na ang pangalan ay Thomas Harden. Ayon sa mga mensahe, si Thomas ay natatakot, nalilito, at tila hindi niya maintindihan kung nasaan siya. Para bang nakikita niya ang bahay, pero iba na ito sa kanyang panahon. At ang mas nakakatakot, parang nakikita rin niya si Ken. Dalawang tao, mula sa magkaibang panahon, na nagkakausap sa isang lugar. Sa puntong ito, hindi na ito simpleng coincidence. Sinubukan ni Ken na baliwalain ang lahat. Pero bawat gabi, bumabalik ang mga mensahe. Mas mahaba, mas personal, at minsan, parang humihingi ng tulong. Doon nagsimulang matakot si Ken. Dahil kung totoo ito, ibig sabihin, may koneksyon ang bahay sa isang taong matagal nang patay. Pero ang pinaka-nakakagulat, hindi lang si Thomas ang nagpadala ng mensahe. May isa pang entity na mas kakaiba, mas misteryoso, at tila alam ang hinaharap. Kung ano ang susunod na mangyayari, ay magbabago sa lahat ng paniniwala ni Ken tungkol sa realidad at sa oras mismo. Pero ang tanong, sino ba talaga si Thomas Harden? At totoo bang may paraan para makipag-usap sa nakaraan? Habang tumatagal ang kanilang pag-uusap, mas nagiging malinaw ang kwento ni Thomas. Ayon sa kanya, siya ay isang lalaking nabubuhay sa panahon ni Queen Elizabeth. Nakatira siya sa parehong bahay. Pero sa kanyang panahon, ito ay bago pa lamang. Isang simpleng tahanan, malayo sa gulo ng syudad. Pero may isang bagay na paulit-ulit niyang sinasabi. May mga sundalo raw na naghahanap sa kanya. At siya ay nagtatago. Isang tao mula sa nakaraan, natakot sa kanyang kasalukuyan. Habang si Ken ay takot sa hindi niya maintindihan.
Dahil sa sobrang kakaiba ng nangyayari, nagdesisyon si Ken na i-document ang lahat. Kinopya niya ang bawat mensahe. Pinag-aralan ang paraan ng pagsusulat. At napansin niya, hindi ito simpleng pagpapanggap. Ang spelling, ang grammar, ang estilo, lahat tugma sa lumang English na ginagamit noong 1500s. Para bang isang totoong tao mula sa panahong iyon ang nagsusulat. Pero paano? Walang internet noon, walang koneksyon, at higit sa lahat, patay na dapat ang taong iyon. At dito na naging mas kakaiba ang lahat. Isang araw, may bagong mensahe na lumabas. Pero hindi ito galing kay Thomas. Iba ang tono. Mas malinaw. Mas moderno. Ang nagpakilala ay isang entity na tinawag ang sarili na 2109. Isang pangalan na parang numero ng taon. Ayon sa kanya, siya ay mula sa hinaharap. Hindi mula sa nakaraan, kundi mula sa darating pa lang. Dalawang magkaibang panahon. Parehong nakikipag-usap kay Ken. Habang nagpapatuloy ang komunikasyon, nagbigay ng babala ang 2109. Sinabi nito na, ang bahay ay isang point of connection. Isang lugar kung saan nagtatagpo ang iba't ibang panahon. At si Ken ay hindi lang basta nakatanggap ng mensahe. Siya ay naging bahagi ng isang eksperimento. Isang eksperimento na hindi niya sinimulan at hindi rin niya kayang kontrolin. Habang lumalala ang sitwasyon, may isang huling mensahe na natanggap si Ken. Isang mensahe na nagdulot ng matinding takot. Dahil ayon dito, may mangyayaring masama. At ikaw ay kasama. At sa puntong iyon, napagtanto ni Ken na baka hindi lang ito basta komunikasyon, kundi isang babala, o mas malala pa, isang bitag. Pero ano nga ba ang tunay na mangyayari kay Ken Webster? At totoo bang may koneksyon ng bahay sa oras mismo? Habang tumatagal, lalo pang naging intense ang mga mensahe. Si Thomas Harden, lalo pang nagiging desperado. Ayon sa kanya, palapit na ang mga sundalo. Natatakot siya na siya ay mahuhuli. O mas masahol pa, mapapatay. At sa kabilang banda, ang 2109 ay patuloy na nagbibigay ng kakaibang impormasyon. Minsan, parang ginagabayan si Ken. Minsan naman, parang sinusubukan siyang kontrolin. At pagkatapos ng lahat ng iyon, bigla na lang tumigil. Walang babala. Walang paliwanag. Ang mga mensahe, nawala na parang hindi kailanman nangyari. Parang may pinto na biglang nagsara. At si Ken, naiwan na may tanong, totoo ba ang lahat? O may naglaro lang sa isip ko? Hindi pinili ni Ken na manahimik. Inilabas niya ang buong kwento sa isang libro. The Vertical Plane. Dito niya inilagay ang lahat ng ebidensya. Mga screenshots, mensahe, at detalye. Para sa kanya, hindi ito kathang-isip. Isa itong tunay na karanasan. Pero tulad ng inaasahan, hindi lahat ay naniwala. May tatlong pangunahing teorya. Una, panlilin lang. May mga naniniwala na baka gawa-gawa lang ito. Isang elaborate na prank. O eksperimento. Pero kung ganon, paano niya nagawa ang lumang estilo ng English ng ganoon ka-accurate? Ikalawa, psychological phenomenon. Baka raw ito ay epekto ng stress. O subconscious mind. Na si Ken mismo ang lumikha ng mga mensahe nang hindi niya namamalayan. Pero bakit may consistency? Bakit parang may sariling personality ang kausap niya? Ikatlo, time slip o interdimensional connection.
Ito ang pinakamisteryoso sa lahat. Na baka, may mga lugar sa mundo na nagiging tulay sa pagitan ng oras. At ang bahay na yon ay isa sa mga yon. Hanggang ngayon, wala pa ring malinaw na sagot. Walang nakapagpapatunay kung alin ang totoo. Pero isang bagay ang sigurado. May mga bagay sa mundong ito na hindi pa natin lubos na naiintindihan. At kung totoo man ang kwento ni Ken, ibig sabihin, posible na ang nakaraan, kasalukuyan, at hinaharap ay mas malapit sa isa't isa kaysa sa iniisip natin. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like at i-subscribe ang channel na Anonymous Pinoy Stories. Dahil dito sa channel na ito, marami pa tayong kwentong magbibigay inspirasyon, aral, kababalaghan at pag-asa. Pero ang tanong ngayon, kung may mag-message sa iyo mula sa ibang panahon, sasagot ka ba? Muli, maraming salamat sa pakikinig.